Patis ang putikan, pati alimango, patay lahat. Yung 10,000 bayad mo sa pagreretiro. Ibuhos na lang lahat sa tubig at pakainin sa isda. Ang tanga ni Linkyang. Napunta pa sa isang sakit sa ulo. Hintayin na lang na malugi hanggang sumadsad sa lupa. Matigas ang ulo. Hindi na natin ito aalagaan. Inay, parang awa na po. Akala nilang lahat. Pumasok ako sa isang patay na sitwasyon. Walang nakakaalam. Yung kontrata sa pag-aalaga at pagpapalago, dito nila. Itong putikan na walang kwenta. Magiging pag-asa ng buong baryo sa hinaharap. Ang tanging maaasahang pangsagip na palay at damo. Pagkaraan ng kalahating taon. Luluhod kayo at hihingi ng pabor sa akin. Ang bahagi ng lupang ito. Mga kababaryo. Ang pamamahagi ng mga lupang ito sa pagtatanim at pag-aalaga. Ako ang mag-aanunsyo ng sabay-sabay. Ayon sa listahan, kunin ang kanikanyang lote. Huwag kayong mag-ingay dito. Zhao Dashuang. Gitnang lote. Nakuha mo. Salamat sa pag-aalaga, kapitan ng baryo. Liu John. Lupang nasa kanluran. Salamat, kapitan ng baryo. Ang huli. Linkyang. Lupang nasa Haoshan. Ang hukay sa Haoshan. Yung abandonadong hukay. Kapitan ng baryo. Baka nagkamali kayo. Puro putik ang hukay sa Haoshan. Hindi talaga pwedeng gawing taniman at alagaan. Yung 10,000 ko. Paano ko babawiin ang pawis at dugo kong puhunan? Linkyang ha. Sa pagkakataong ito, ang pamamahagi ng mga lote ay pinagkaisahan ng komite ng baryo. Sa simula, hindi malinaw. Ang tunay na kalagayan sa Haoshan. Totoong may pagkukulang. Linkyang, narinig kong naglabas ka rin ng pera para sa proyektong pangtanim. Huwag mong sabihing wala kang napala sa akin noon. Ang gitnang lawang ito ay mapapasakin na. Isang magandang lugar para sa pag-aalaga ng isdang tubig tabang. Yung load mo sa Haoshan. Sino ang makapagsasabi? Baka pwede pa tayong makapagsiksik ng ilang alagang bagay dyan. Nabayaran na ang pera. Nailatag na ang lupa. Nakalagay na ang lahat ng tatak. Matigas ang ulo. Maganda ang pahilis ng lupa. Lahat ng pataba ng baryo ay papunta sa inyo. Mabigat na putik, kayang-kaya mong hawakan. Sisiguraduhin kong lalaki at tataba ang isda mo. Pagdating ng oras, huwag mong kalimutang ilibre sa akin ang masayang inuman. CJ, ang Haoshan na ito, Haoshan na nga. Inaamin ko. Ikaw. Talaga bang? Talaga. Pirmahan na. Linkyang. Napakatigas mo rin talaga ng ulo. Ang lugar na iyon. Ihulog mo na ang pera roon. Wala ka nang maririnig na kahit isang tugon. Yung maliit mong bayad sa pagretiro. Baka kailangan pang tumalon sa tubig. Zhao Dashuang. Umalis na tayo at tingnan. Matigas ang ulo. Baliw ka na ba? Si Zhao Dashuang nga, hayagang nakatayo at suway sa iyo. Bakit pumayag ka agad? Ano bang mapapala sa lugaring ito? Ibabalik na natin ang pera. Mabuti pa nga, magtayo na lang tayo ng maliit na pwesto sa bayan. Mas mabuti pa kaysa itapon ang lakas natin sa basurang lugar na ito. Nay, magtiwala po kayo sa akin minsan. Sa paningin ng iba, basurang putikan lang ang lugar na ito. Pero sa paningin ko, napakagandang lupa ito. Mahusay na lupa. Itong mabahong putik na ito, maaari rin palang tawaging mahalagang lupa. At nabayaran na rin ang pera. Napirmahan na ang kontrata at natatakan na. Wala nang atrasan pa. Kaya ang pwede lang natin ay sumulong. Ang hirap nito, talagang ang hirap. Baka dito pa mapako ang pamilya natin. Linkyang. Sinuri mo na ba mismo ang lupa? Yung longyantang ko. Nakapagkasundo na ako sa mga supling na isda. Puro magaganda at malulusog na grass carp at silver carp ang nakuha ko. Ikaw naman. Ano ba ang balak mong alagaan? Kuya Dashuang. Si Linkyang ay dating sundalo. Hindi niya basta paglalaanan ng kung anong bihirang isda. May pinaplano siyang malaking negosyo. Ha. Zhao Dashuang. Dahan-dahan lang magmaneho. Huwag kang paastig sa matatanda. Masyadong matigas ang bibig. Sa susunod na linggo, may pagsusuri ang pagsasanay pang-agrikultura ng county. Kasama ang support group para sa pagsisiyasat sa nayon. Ilang pwesto lang ang inilaan. Ang lawang-longyan ko ay pangunahing objektong susuriin. Ang putikan mong lugar na iyan, baka pati mga eksperto. Hindi mo na nga makita ang mukha nila. Sensitibo sa kalidad ng tubig ang Spiniel. Pero umaasa pa rin sa makapal na banlik. Itong lumang putik na hinukay sa Haoshanwa. Mayaman sa mineral. Basta malampasan ang unang yugto. Siguradong may magiging resulta. Ang hirap nito. Paano pa ba natin itutuloy ang araw na ito? Ang pinaghirapang pera. Ganitong-ganito lang itatapon.
Halika, Lauer. Inumin natin ito ng buo. Kapag yumaman na si Kuya Dasruang, huwag mo kaming kakalimutan, magkakapatid. Kalimutan ang ano? Hindi ko makakalimutan. Ha. Konti lang ang ingay ninyo. Naririnig pa kami ni Lin Qiang sa kabila ng pader. Hindi pa siya nakakuha ng magandang lupa. At nag-aalala na siya. Huwag nang makaistorbo sa mga kapitbahay. Masyadong mapagmataas ang mga taong ito. Ako na ang pupunta kay Kapitan ng Nayon para husgahan sila. Nay, huwag na po. Huwag na kayong makipagsabayan sa kanila. Baka mapahiya lang tayo. Sa lakas natin tayo magsalita. Excuse po, ito ba ang Agricultural Technology Promotion Station ng county? Ako si Lin Qiang mula sa Kingikon. Gusto kong magpa-assess ng lupa at tubig sa Haoshanhua. Haoshanhua ng Kingikon. Matagal nang abandonado ang lugar na iyan. Puro banlik na may halong basura. Kailangang maayos ang pila ng matagal. Kung gusto mong magpa-test, pwede ba? Sigurado ka bang gusto mong magpasuri? Sigurado po. Pakiayos na lang po agad. Serbisyong pang-agrikultura. Ikaw pala si Lin Qiang. Ako si Liu, ang technician. Sigurado ka bang dito ka mangangalap? Sa tingin pa lang, lampas na sa pamantayan ang kalidad ng tubig na ito, seryoso. Kahit sukatin pa, wala ring saysay. Pasensya na po sa abala at sa pagod ninyo sa pagpunta rito. Marumi talaga ang tubig. Pero pakiusap, masusing suriin po ninyo. 3 metro ang lalim ng putik sa ilalim. Ang basura sa ibabaw ay hindi nangangahulugang ganyan din ang lupa sa ibaba. 3 metro ang lalim ng putik sa ilalim. Alam mo pa pala ito. Karaniwan, ibabaw lang ang tinitingnan ng mga nag-aalaga, ang sustansya sa ilalim, hindi na nila pinapansin. Walang pumapansin sa putik sa ilalim. Linisin natin. Pakiusap, dumaan kayo. Kagawad Liu. Nandito na pala kayo. Tingnan po ninyo agad ang lawang-longyan ko. Doon talaga ang dekalidad na pasilidad sa pag-aalaga. Malinaw ang tubig at kita ang ilalim. Sa hukay na ito, nasayang lang ang lakas at panahon. Huwag po ninyong sayangin ang oras ninyo. Technician Liu. Ayon po sa tamang proseso. Nabayaran ko na ang bayad sa pagsusuri. Naglilingkod kayo sa ngalan ng gobyerno. Dapat po kayong maging patas sa lahat. CJ. Opisyal lang hiniling ni Ginoong Lin ang pagsusuri. Aayusin namin ang lahat ayon sa mga patakaran. Pakiusap, huwag kayong mang-abala sa trabaho. Sige na, sukatin na. Hintayin na lang natin ang resulta. Malalaman mo na kung gaano kalala ang lugar na ito. Ang putik na ito. Hindi tugma ang kulay at texture. Bakit parang ore mud pa ito? Hindi ito karaniwang burak. Ano ang ore mud? Hindi ba karaniwang basurang putik lang iyan? Kagawad Liu, huwag po kayong magkamali ng tingin. Huwag po kayong paikutin ng batang ito. Technician Liu. Magdala po ako ng kaunting produkto ng aming nayon. Huwag po kayong magpadala sa usapan. Hintayin na lang natin ang resulta. Malalaman mo kung pwede pa bang magpalaki ng isda sa basurang lugar na ito. Station Chief Wang. Personal po kayong pumunta. May malaking problema ba sa kalidad ng tubig sa hukay na ito? Kailangan po ba ninyong kayo mismo ang magturo? Kailangan po ba ninyong kayo mismo ang magturo? Kailangan po ba ninyong kayo mismo ang magturo? Kamarada Lin Qiang. Ang report ng pagsusuri sa Haoshanhua na ito. Ikaw ang nag-apply. Opo, ako po iyon, Station Chief Wang. Tingnan ko nga. Gaano ba talaga kalala ang kalidad ng tubig? Huwag kayong magulo. Ipinapakita ng report na ito. Ang putik na ito ay may taglay. Na napakataas na likas na mineral. Lalo na ang mataas na antas ng selenium at zinc. Nahigit sa 10 ulit kumpara sa karaniwang palaisdaan. Bihirang-bihira ito. Premium na putik para sa pag-aalaga. Kagawad Wang. Hindi po ba kayo nagkamali ng basa? Isa lang iyong abandonadong lugar. Puro mabahong putik at basura lang. Paano magkakaroon ng mineral na iyan? Ang basura ay nasa ibabaw lang. Espesyal ang lupang ito. Dahil sa matagal na naipong likas na organikong bagay sa loob ng ilang dekada. Matapos ang prosesong anaerobic fermentation, nabuo ang natural na layer ng sustansya. Ang ganitong kapaligiran ay isang pangunahing suportado ng bansa para sa pag-aalaga. Isang perpektong warm bed para sa pag-aanak ng bihirang spiniel. Lin Qiang. Sa distrito, hindi pa rin mahanap. Dekalidad na base para sa pagpaparami ng spiniel. Gusto mo bang mag-apply? Pamang modelong luntiyang proyekto ng distrito. Kapag naaprubahan na,
May espesyal na subsidya ng patakaran at suportang teknikal. Subsidya ng patakaran. Sa Longyantang ko, pagod na pagod akong nagtrabaho ng 1 taon. Sa Longyantang ko, pagod na pagod akong nagtrabaho ng 1 taon. Sa Longyantang ko, pagod na pagod akong nagtrabaho ng 1 taon. Kahit ibawas ang gastos, kikita pa rin ng 3 o 4. Mukhang may teknikal na suporta rin ang modelong proyektong ito. Kakauwi lang ni Station Chief Wang mula sa paglipat ng trabaho. Wala talagang karanasan sa pagpaparami. Basta dayuhan lang. Ang Haoshanhua noon ay isang bahagi ng baryo, isang abandonadong lugar. Suriin muna natin ang hangganan ng lupa. Tungkol sa modelong proyektong ito. Hindi ba dapat pang muling pag-isipan at timbangin? May bisa ba sa batas? Suriin kung ano. Punong baryo. Kumpleto na ang mga papeles ng kontrata. May bisa sa batas. Hindi ninyo kailangang magtalo ng walang dahilan. Ako na ang mag-ulat sa distrito. Station Chief Wang. Kahit ang lupang iyon ay sa kanya. Ang fingerling ng spinny eel, saan niya pa ilalagay iyon? Napakahusay ng pakana na ito. Sa aming distrito, wala ni isa ang kayang magparami ng matagumpay. Mga fingerling ng spinny eel. Napakataas ng mga rekisito. Sa distrito namin, talagang wala pang base para sa pagpapalaki ng fingerling. Sobrang hirap talagang lampasan ang hadlang sa malakihang pagpaparami ng fingerling. Excuse me, si Ginoong Lin Qiang ba ito? In-order ninyo ang 3,000 pirasong premium. Dumating na ang mga punlang isda ng spinny eel. Kailangang refrigerated ang transport sa buong biyahe. Para masiguro ang survival rate. Ikaw na dating sundalo, paano mo? Nakakonekta na sa Research Institute sa kabisera ng lalawigan. Ikaw pa rin ba ang nag-aalala sa Longyantang mo? Kakadaan ko lang doon. Mukhang hindi masyadong maayos ang lagay ng mga isda sa inyo. Medyo malabo na ang tubig sa Yongdu. Lin Qiang. Ang batang ito parang may tinatago. May paningin. May karisma. May dating sa tao. Dumating na ang mga fingerling. Bilisan ninyong palusutin sa tubig. Ang grupo ng mga eksperto ng distrito ay sa susunod na linggo. Opisyal lang darating para magturo. Aba, mukhang sinusulit talaga ang oras. Aba, mukhang hinahabol ang oras. Hindi na maayos si Qiangzi. Ang tubig sa aming palaisdaan. Biglang nagbago ang kulay. Naging pula. Ano ang nangyayari? Kanina maayos naman. Boslin. Bakit nag-iba ang kulay ng tubig? Mukhang hindi ganoon kadaling alagaan ang sakahan mo. Talagang hindi pala madali. Paano na dumihan ang pinagmumulan ng tubig? Hindi na makapapasok ang mga fingerling sa tubig. Kapag pumasok sa tubig, mamamatay sila dahil sa kakulangan ng oxygen. 30 milyong fingerling, lahat nasira. Hindi ito polusyon. Isa itong pagtagas ng mataas na konsentrasyon ng pampakulay na pagkain. Hindi nakalalason ang kulay na ito. Pero haharangin nito ang sikat ng araw. Kaya magkukulang ng oxygen sa ilalim ng tubig. Paano ngayon? Hindi pwedeng maghintay ang mga fingerling. Hindi pwedeng magtagal ang refrigerated truck sa paghinto. Kapag hindi pinakawalan sa tubig sa loob ng kalahating oras pa, mamamatay din sila sa kakulangan ng oxygen sa loob ng truck. Lahat mawawasak. Lin Qiang. Hindi pwedeng matagal na nakahinto ang cold chain truck. May iba pang mga order pa sa truck. Bakit hindi muna natin pansamantalang itigil ang pagpapalabas? Bakit hindi muna natin pansamantalang itigil ang pagpapalabas? Huwag kang magmadali, isipin muna natin ng maigi. Iyan na ang kapalaran. Sabi ko na nga, kailangan mag-ingat si Qiang. Mukhang malaking abala na ito. Kwento ni Technical Liu. May halo ba sa truck mo? Sulfuric acid at reactive sugar powder ba? Meron. Pero mga kaunting sample lang iyon mula sa laboratorio. Hindi sapat ang dami. Hindi pwedeng gamitin ang dami mula sa laboratorio. May paraan ako. Qiang, ano ang ginagawa mo sa paghukay mo ng bato? Dali, akyat ka na. Mukhang seryoso na talaga. Nagsimula na silang maghukay ng bato. Ano bang silbi ng basag na bato? Ano bang silbi ng basag na bato? Station Chief Wang, tingnan is nyo po. Ito ba ay natural? Pinagsamang phosphate at apog na bato. Ito ang pinakamagandang materyales na sumisipsip ng tubig. Mas epektibo pa kaysa sa pinagsamang sulfuric acid. Paano mo nalaman na may nakabaon nito rito? Sinuri ko ang tala ng baryo. Ang lugar na ito noon ay lugar ng bunto ng mineral na bato ng pabrika ng materyales sa gusali. Noong inilipat, may naiwan pang maraming phosphate at apog na bato.
Bilisan mo. Durugin ang mga batong ito. Ihagis sa pasukan ng tubig. Paganahin ang water pump sa pinakamataas. Ipalabas ang bahaing pulang tubig. CJ. Ang galing naman. Parang on-site na water treatment class ito. Alam mo pa ang tungkol sa pagtatabi ng mga gamit. Mas bihasa pa ang mga profesional. Mga punla. Kaya nitong ayusin ang lahat. Paano ba iyon posible? Station Chief Wang. Ang proseso ng pagpasok ng kulay sa tubig. Kinunan pa ng dashcam ang buong proseso. Kaya pala aksidente lang. Hindi gawa ng tao ang kalat. Kailangan palakasin pa ang mga proteksyon sa susunod. Palibutan ang labasan ng tubig. Naalala ko na rin sa mga magulang na bantayan ng maigi ang mga bata. Hindi na maulit ang ganitong sitwasyon. Kaya pala, dahil nag-ingat ang bata. Masyadong mabilis ang naging aksyon ni Kiang. Kung hindi, ubos na sana ang lahat ng isdang itlog. Talagang may talento si Kiang. Hindi siya natataranta kapag may problema. Marami pa siyang alam sa teknikal. Sa hinaharap, kailangan nating bantayan ng mabuti ang mga bata. Hindi na pwedeng maulit ang ganitong bagay. Kiang. Ako nga, naghuhukay ng lupa sa amin, pero hindi ganyan kalalim ang hukay mo. Kahit ang lalim ng tubig, kaya mo ring pag-aralan at ayusin. Naipasok ba ang mga isdang itlog? 3 araw pa lang, nangingitim na ang tiyan. Pwede mo ba akong turuan? Noon, ako ang mali. Lagi na lang akong nagdududa sa iyo. Noon, ako ang mali. Lagi na lang akong nagdududa sa iyo. Alam kong nagkamali ako. Kiang. Bumili rin ang asawa ko ng mga punlang isda at nag-alaga. Kapag walang tubig sa loob ng 3 araw, amoy bulok na agad ang tao. Sige na. Ipaliwanag mo nga sa akin kung paano ayusin ang kalidad ng tubig. Pagkatapos mabuntis, hindi na rin ako maiiwasang magsalita pa. Ikaw, malakas ka, napansin mo ba? Pag nailagay na ang mga spring eel na ito sa tubig, mas mabilis pa ang paglaki kaysa sa mga test sa lungsod ng lalawigan. Ang putik dito. Hindi lang. Nagbibigay pa ng mineral. At nakabuo pa ng natural na ekolohikal na sistema. Halos hindi na kailangan ng patabang pakain ang mga inakay na isda. Iyong si Zhao Dashu ang sabayan. Na siyang nagdenegosyo ng maramihang bentahan ng isda. Hindi iyon papayag ng basta na lang. Si Lin Qiang ba iyon? Nakatanggap ng reklamo mula sa publiko. May aberya raw ang kalidad ng tubig sa taniman ng aquaculture sa Haoshanhua. Nakatanggap ng reklamo mula sa publiko. May aberya raw ang kalidad ng tubig sa taniman ng aquaculture sa Haoshanhua. Agad na makipagtulungan sa inspeksyon. Ikaw, parang noon din, nag-aalaga na ng isda si Kuya Da. Kung gusto mo, isama mo na lang ako sa pagpapalawak na ito. Hindi naman ako nagmamadali, Kuya Da. May aberya sa kalidad ng tubig. Recirculating water ang gamit ko. Ligtas at pasok sa pamantayan ang pagpapalaki. Sinusunod sa buong proseso ang pamantayan ng county. Lahat ng sukatan ay pasok. Noon, itong Haoshanhua ay abandonado at sira-sirang lugar. May mga natitirang dumi at iba pang halo sa ilalim ng putik. Pagkaikot ng ilalim ng putik, kailangang suriin kung naapektuhan ang ekolohiya sa paligid. Iyan ang patakaran. Hindi pwedeng umangal o magkunwaring nahihirapan. Istasyon ng teknolohiya sa agrikultura. Sinusukat namin ay ang mga indikador ng aquaculture. Ang sinusukat namin ay mga indikador sa kapaligiran. Hindi pareho ang mga pamantayan. Tumigil ka. Ano raw? Hindi makipagtulungan sa inspeksyon. Responsableng tao na si Zhang. Bago ang inspeksyon, pakitingnan muna ang ilang bagay na ito. Mga lupang dating abandona ng agrikultura ng lalawigan. Malinaw na malinaw ang nakasulat sa patakaran ng suporta. Sa mga proyektong ipinatutupad ng gobyerno. Sa mga proyektong pagpapanumbalik at aquaculture. Dapat tumulong ang kagawaran ng kapaligiran. Sa pagtatayo ng mga puntong tuloy-tuloy na pagmamanman. Hindi pwedeng umangal o magkunwaring nahihirapan. Sabi ng mga eksperto sa lalawigan. Ang mga dumi sa putik sa Haoshanhua ay naitali na ng permanente ng phosphate rock. At hindi na madaling kumalat. Lubos itong tugma sa pamantayan ng ekolohikal na aquaculture. Ano pa bang ginagawa ninyong lahat dyan? Anong nangyari? County Mayor Liu.
Nakatanggap kami ng reklamo mula sa publiko. Para magsiyasat sa kalidad ng tubig. Pwede naman ang pagsusuri. Pero kailangan sundin ang tamang proseso, Zhang Yong. Bago ang pagsusuri, kailangan munang iulat ng maaga sa mga namamahalang kagawaran. Hindi mo ba alam ang pinakapayak na prosesong iyan? Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang basta nalang pumasok? Ikaw na bata ka. Buti na lang at maaga kang naghanda ng ulat para sa pagsusuri. Kapag pasok sa proseso, hindi natatakot sa inspeksyon. Kasamang Lin Jiayang. Maganda ang iniisip mong direksyon. Gawing ginto ang basura. Gawing base ng ekologikal na aquaculture ang abandonadong lugar. Ito ang county natin sa agrikultura. Isang huwarang halimbawa ng transformasyon. Basta legal at maayos ang pagpapatakbo. Buong suporta ng gobyerno sa matapang na pagsulong. Umuwi kayo at ayusin ito ayon sa proseso. Para hindi na maulit ang pagtakbo ng walang kontrol. Sa mga nag-aalaga ng isda na sitwasyon. Mahigpit na aksyonan. Nauna nang na-schedule ang pwesto. Personal na inaprubahan ni Station Chief Wang ang kota. Bakit walang pwesto? Aayusin ng komite ayon sa nakatakdang proseso. Siksikan na, wala nang maipasok na pwesto. Pangingisda sa Jinling. Kumpanya ni Zhao Dashuang. Gamitin ang bentahe sa negosyo para maagaw ang pwesto ng eksibisyon. Pinigil ang daan ko sa pagpapakita. Matigas ang ulo. Kung hindi, tatawagan ko si Alcalde Liu. Hayaan ninyong lumabas ang pinuno para makipag-ayos. Normal lang ito sa nakatakdang negosyo. Hindi bagay na sa pinuno pa ako lumapit. At nakakahiya rin sa harap ng mga tao. Kung ganoon, tingnan na lang natin ng mabuti. Ang dekalidad na spiniil ay hindi pwedeng basta ipakita lang. Sino bang nagsabing bawal sa eksibisyon? Dapat sa loob ng gusali ng eksibisyon ito gaganapin. Kanino ba iyan? Paano nakapasok ang kotse? Pagpapasikat ng teknolohiya sa kanayunan. Pagpapalaganap. Teknolohiya. Ang kotse ko ay para sa pagpapasikat ng teknolohiya sa kanayunan at pagpapalaganap. Libreng pagpapakita, hindi ibebenta ang isda. Ito ang isda ni Lin Qiang. Ang gandang tingnan ng kalidad. Ang ayos ng pagkakalagay ng hasang na iyan. Ang linaw ng malapot na likidong ito. Halos perpektong lahing muling binuhay. Grabe. Bihira na iyan sa buong bansa. Lin Qiang, hindi iyan ayon sa patakaran. Hindi ka binigyan ng numero ng komite. Boss Zhao. Ang tawag ko ay pagpapasikat ng teknolohiya sa kanayunan at pagpapalaganap. Libreng pagpapakita. Hindi ibebenta ang isda. Pero, kung sa tingin ninyo maganda ang isda, pwede kayong mag-scan ng code para magpareserba para sa susunod na taon. Ayon sa appraisal ng eksperto. Ang spiniil na pinalaki ng kababayan nating si Lin Qiang. Ang dami ng omega-3 fatty acid at trace elements. 3 beses na mas mataas kaysa karaniwang inaalagang isda. Ganap na walang natitirang hormone. Ipinapahayag ko. Spiniil mula Haoshanhua. Spiniil ng Haoshanhua. Nakakuha ng gantimpala sa buong county. Eksibisyon ng mga bunga ng agrikultura. Parangal para sa natatanging uri. Magaling, magaling. Boss Lin, may 5 akong sangay ng kainan. Pwede ba tayong pumirma ng pangmatagalang kasunduan? Maganda ang presyo, pwede ang dami. Boss Lin, gagawin kong premium supermarket ang mga ito. Ikaw na ang magtakda ng presyo. Ang mga isda ay nasa yugto pa ng paglaki. Hindi muna kami tumatanggap ng order para sa sariwang produkto. Pero ngayong araw, maglalabas ako ng 10 kingfish. Para sa charity auction. Ang kikitain ay idodonate lahat kay paaralang gubat ng ating nayon na may silid aklatan. 2,000. 10,000. Malinis ang puso ng bata, walang daya. Walang daya ang bata. Lin Qiang. Hindi naman kasanayan ang pag-aalaga ng isda. Hindi naman kasanayan ang pag-aalaga ng isda. Patuloy pang lumalaki ang kompetisyon sa merkado. Tingnan natin habang naglalakad. Legal na pagpapatakbo ni Boss Zhao. Ang pangmatagalang pag-unlad ang tunay na matibay na lohika. Pumasok sa maling daan. Sa huli, hindi rin makakalayo. Masama na ang takbo ng merkado, boss. Dumating ang inspeksyon mula sa superbisyon. May nagsumbong daw na may mga kalagayang hindi ayon sa pamantayan sa operasyon. Matigas ang ulo. Sa pagkakataong ito, nanalo kayo sa lakas. Sa susunod, dapat matatag at maayos pa rin ang laban. Legal na operasyon. Station Chief Wang, hindi ako natatakot sa patas na kompetisyon.
Ang kinatatakutan ko ay baka hindi humabol ang pananaw ng ating baryo. Maligayang pagdating sa aming baryo, bago pa man kayo magdalaga o magbinata. Magpupumilit pa rin akong linisin ang aming pangalan. May ilang bakanting lesyan pa sa baryo. Naiwan ko na sa inyo ang lahat, tiyo. Mga magulang at kabarangay. Sa susunod, palalawakin ko ang ikalawang yugto ng proyekto. Kailangan ng 20 pangmatagalang manggagawa. Basta tapat sa trabaho at sumusunod sa mga patakaran. Mas mataas ng 30% ang sahod kaysa sa bayan. Brusko. Noon, ginugol lang namin ng sayang ang pera. Alam ko na, nagkamali kami. Brusko. Tanggapin mo na kami. Siguradong magsisikap kaming mabuti. Ilabas mo, anak ng bayan. Kinain mo lang ang spiniil na iyon. Sa hotel na Tianhai sa bayan. Kinain mo lang ang spiniil na iyon. Sa hotel na Tianhai sa bayan. Sumama ang tiyan ng mga bisita. Kailangan ko ng paliwanag. Sabihin mo, paano ayusin ang usaping ito. Akin ang isdang ito. Kalokohan iyan. Sa buong county, ikaw lang ang nag-aalaga niyan. Kung hindi sa iyo, kanino pa? Gasto sa gamot, dagdag pang pinsala sa reputasyon, aabot sa 300,000. Kung hindi mo lilinawin ito ngayon. Araw-araw akong pupunta sa bungad ng baryo ninyo para magreklamo. Hindi ka talaga makakapagpatuloy sa negosyo. Uncle. Sabi mo, akin ang isdang ito. May ebidensya ka ba? Ebidensya pa talaga. Nakikita naman ng lahat. Uncle, baka hindi mo pa alam. Bawat batch ng fingerlings ko. Nilagyan ko ng biological tag. Naka-file iyon sa County Agriculture Bureau. At may digital identity na. Nilagyan ko ng biological tag. Naka-file iyon sa County Agriculture Bureau. At may digital identity na. Ang isdang inilabas ko. Sa ilalim ng ikatlong punggok ng buntot may microlabel na may sukat na parang butil ng bigas para sa antipeke. Ikaw, humarap ka sa lahat at hanapin mo nga. Hindi mo mahanap ano? Lin Qiang. Wala, ano pa ba? Sigurado akong may nakaligtaan ka. Wala akong nakaligtaan. Dahil ang sangang iyan ay galing lang din naman sa magkabilang panig mo. Ang sirang halo galing sa province ay ibinabalik lang dito. Sinubukan mong magpanggap gamit ang pangalan ko para taasan ang presyo. Kaya heto, napahamak ka tuloy. Sino ang nagsumbong na may produkto rito na hindi maayos ang kompetisyon? Tagapangasiwa ma. Ako ang nagbigay ng ulat. May isang nagpapanggap sa produkto ko. At ginugulo ang ayos ng pamilihan. Posibleng may issue pa sa kaligtasan ng pagkain. Ebidensya ito. At ito ang mga kopya ng TCC mula sa kusina ng hotel na Tianhai. Ang mga katangian ng batch na ito ng isda ay lubhang hindi tugma sa inirehistro ni Lin Qiang. Ang species na nirehistro niya ay malubhang hindi pareho. Blackfish, ikaw ay nahihinalang nagbenta ng produktong hindi pasado. At nagsagawa pa ng mapanirang paninira. Sumama kayo sa amin. Brusko. Ang galing naman ng utak mo, paano iyan lumaki? Ang tapang mo talaga. Naku, delikado na ang boss. Ang lachian na iniwan natin para sa ikalawang yugto. Ginawang bunto ng basurang galing sa mga gusali. At gumuho pa ang tanging daan sa baryo. Hindi makapasok ang kagamitan. Hindi rin mailalabas ang isda. Mga bakas ng gusaling iniwan ng konstruksyon, itinatapon lang ng basta. Matagal ang pinipisa at pinapadurog ng kalsada sa baryo. Kapag nababad sa tubig ulan, natural na guguho ito. Ano man ang dahilan? Kailangang ayusin agad. Naku, paano pa ito? Matagal nang napirmahan ang ikalawang yugto. Ang kasunduan sa pakikipagtulungan ng county. Hindi makapagbukas ng trabaho sa takdang oras. Magbabayad ng danyos dahil sa paglabag sa kasunduan. Ma, huwag kang mag-alala. Tulungan mo akong silipin agad, Along. Ang bahaging putik sa ikalawang yugto ng Haoshanwa sa Baryo Qinghe. Sa pinakabagong plano ng lalawigan. Sa plano ng lupain ng estado. Kasama ba ito? Sa mataas na antas na zona ng proteksyon ng sakahan. Hulaan mo ng tama, Along. Kakapasok lang sa opisyal na saklaw ang bahaging putik na iyon. Proyekto ng pangangalaga sa sakahang mataas ang antas sa lalawigan. Bahagi ng mahalagang protektadong lugar. Paglilinis ng basura at pagkukumpuni ng daan.
May tiyak na pondong galing sa gobyerno. Hindi mo na kailangang maglabas ng sariling pera. Oy, Vice Lynn. Bakit hindi ka agad maghanap ng mga taong maglilinis, ha? Hindi pa ba kayo napapagod, ha? Hintayin na dumating ang mga profesional para asikasuhin. Ang bahaging ito ay opisyal ng isinama sa probinsyal na zona ng proteksyon ng sakahang mataas ang antas. Mahigpit na ipinagbabawal ang basta pagtatambak ng basura. Ang pagguho ng daan ay nakaapekto sa produksyon ng agrikultura. Ay, pinuno. Lahat ng ito ay mga naiwan ng construction team sa kalsada. Ang daan din ay natural na gumuho. Isa lamang itong pagkakamali ng pagkaunawa. Maging dahil sa gawa ng tao o sa natural na pagguho. Sa loob ng protektadong sakahan, kailangang ibalik sa dati ang anyo sa lalong madaling panahon. Mangyaring makipag-ugnayan agad si Kapitan Chang sa mga kontratista para makipagtulungan sa paglilinis at pagkukumpuni. Kung hindi, sisiyasatin ang pananagutan ng pamamahala ng buong nayon. Uy, Lin Qiang. Sobrang swerte mo naman. Lagi mong naaagaw ang tagumpay mula sa panganib. Boss Zhao. Hindi ito basta swerte. Ito ay legal at maayos na pagnenegosyo. Ito ang bunga ng pagsunod sa mga patakaran. Mataas na antas na sakahan. Protektado ng batas ang lugar na ito. Sa kakaunting pakulo mo, matatalo ka rin sa tuntunin at disiplina. Hindi na maganda, boss. Ang gumuhong lugar sa likod ng bundok ay ang Spiny Eel Pond. Biglang umitim ang tubig sa iyong di. Pumapailan lang na sa ibabaw ng tubig ang mga isda. Hahaha, tingnan ninyo. Iyan ang problema kapag pangit ang lugar. Kahit anong hirap, hindi na ito mabubuhay ang isda. Lumampas na sa tala ang konsentrasyon ng hydrogen sulfide. Lahat ng datos ng pagsusuri kagabi ay pasado. Bakit bigla na lang sumabog? Ang bulang natural na napaferment ay magulo at walang ayos. Ang ganitong pagkakaayos ng distansya ay nasa ilalim ng sirang lumang kagamitan sa pagdaragdag ng oxygen, na naging sanhi ng pagsara ng tubig sa bahagi at pagdami ng umbok na. Boss! Lampas na sa babala ang level ng tubig sa Yongku. Nagpalabas na ng abiso sa nayon para protektahan ang dam sa itaas ng Agos. Kailangang agad buksan ang gate at magpalabas ng tubig. Hindi pwede, hindi pa matibay ang ikalawang dam sa bahagi. Kung magpapakawala ng tubig, malalakas na carp sa buong palaisdaan ay tangay lahat ng Agos. Natatakot ang hito sa liwanag. Pinakagusto nitong magtago sa makapal. Sa putik sa ilalim at sa pagitan ng mga bitak ng bato. Basta makalikha ng angkop na tirahan. Sa putik sa ilalim at sa pagitan ng mga bitak ng bato. Basta makalikha ng angkop na tirahan. Binibigyan ako ni Kapitan Chang ng 20 minuto. May paraan ako para makaiwas sa baha. At maprotektahan pa ang mga palikpik. Lahat. Ilipat ang natitirang phosphate at bato. Ipunin lahat sa pasukan at labasan ng tubig, pati sa mainadaluyan. Mag-iwan lang ng 3 sentimetrong siwang. Sobra na ang panganib ng pagpaparami ni Lin Qiang. Hindi lang basta may teknika. Kapag sumunod sa mga pamantayan kaya pa ring lagpasan. Ay naku! Buhay na buhay talaga, buong sigla. Wala ni isa. Hindi lang napigil ang pag-apaw ng bato ang mga isda. Nagamit pa ang baha para matapos ito. Napakalaking saklaw ng natural na pagpapalit ng tubig. Mas maganda na ang kalidad ng tubig kaysa dati. Mas maganda na ang kalidad ng tubig kaysa dati. Ginoong Zhao. Legal at ayon sa pamantayan ang pag-aalaga. Sabay sa agos ng kalikasan. Sakalang iyan ang pangmatagalang paraan. Ako si Lin Qiang. Tagapamahala ako sa departamento ng pamumuhunan ng Shengshi Group. Zhao Cheng. Manager Zhao. Narinig kong interesado ka sa lugar ko. Diretsuhin na natin. May halaga ang dating putikan ng Hao Shanhua. Ganap nang naisagawa ng Shengshi Group ang pagtatasa. Gusto naming makipag-partner sa iyo para paunlarin ito. At magtayo ng isang kumpanyang pang-ekolohiyang aquaculture ng sama-sama. Mamumuhunan kami ng 30 milyon. Ikaw ang mag-aambag ng lupa at ng pangunahing teknolohiya. Ang kumpanya ay kami sa grupo ang mangunguna sa pamamahala. Hahatiin ang tubo ayon sa proporsyon. Pwede ang pakikipagtulungan, Manager Zhao. Pero may 2 kondisyon. Una, ang lahat ng operasyon ay dapat nakatuon sa pagprotekta sa ekolohiya. Bawal ang sobrang pagdevelop. Ikalawa, ang karapatan sa pamamahala ng ecological aquaculture. Dapat nasa akin ang buong buo ang kontrol. Ang ekolohiya ng Hao Shanhua. Halagang lampas 30 milyon. Lin Qiang. Maganda ang may paninindigan ang kabataan.
Pero huwag mong palampasin ang pagkakataong bumangon. Ang pagkakataong makipagtulungan sa Shengshi Group. Maraming gustong makuha pero hindi nila makuha. Maraming gustong makuha pero hindi nila makuha. Hindi pera ang hinihiling ko, kundi ang mapanatili ang lupang ito. Alaynan. Matigas ang ulo. Opisyal itong usapin. Ang Shengshi Group ay isa sa mga pangunahing proyektong pang-akit ng puhunan ngayong taon. Naglatag na ng plano ang county para pagsamahin ang mga dekalidad na yamang pangistaan sa buong county at bumuo ng demonstrasyong zona. Ang Haoshanwa mo ay sakto. Nasa loob ng pangunahing saklaw. Ginoong Lin, ayon sa plano ng county, ang iyong karapatang magpaunlad ng lupa ay maaari mong i-partner sa Shengshi Group para sa joint venture. Isa itong panukalang pangkooperasyon. Maaaring pag-usapan at amyendahan ng magkabilang panig. Ang mga hindi makatwirang probisyon sa produksyon. At ang malabong mga tuntunin sa pangangalaga sa ekolohiya. At ang bahagi ng karapatang pangasiwaan ng grupo. May mga probisyong palihim na nag-uutos ng sapilitang pagpapalit ng paraan ng pag-aalaga. At labis na pagde-develop ng putikan. Pabida lang na parang nagkakubli sa puting guwantes. Kung hindi ko tatanggapin ang hindi makatwirang panukalang ito. Panukala lang ito. Hindi utos na sapilitan. Maaaring pag-usapan at amyendahan ng magkabilang panig. Huwag kang makipagmatigas, matigas ang ulo. Malaking kumpanya ang Shengshi. Kung may hindi makatuwiran, dahan-dahan lang. Huwag mong itulak ang landas hanggang sa mamatay ka sa pagod. As county, maaaring pag-usapan ang panukala. Pero nakakasira ito ng ekolohiya. Mga probisyon para sa lehitimong karapatan at benepisyo. Karagdagang kasunduan. Kailangang burahin lahat. Hindi ako pipirma sa isang kasunduang magbebenta sa Haoshanwa. Sinira ang kontrata ng reputasyon. Matigas ang ulo. Ang halaga sa panukalang iyon. Sobrang layo ng napagkasunduan. Sa loob ng 3 buwan, 10 toneladang produktong spinel. Lubos na salungat sa mga batas ng paglaki. Ito ang hukay na pinapatalon sa atin. Liu Ming. Hindi madaling bibitiw si Zhao Cheng. Sa halip na hayaan siyang gumawa ng palihim na kalokohan. Mas mabuting ilantad na lang at pag-usapan ng maayos. Paano tayo magkakasundo? Sa kontrata, malinaw na nakasaad na mamumuhunan. Ang mas naunang kagamitan at technical team. Doon muna tayo sa puntong ito. Hilingin munang beripikahin ang lahat ng kagamitan at mga kwalifikasyon. At suriin ang kaligtasan ng technical plan. Mga kagamitang hindi sumusunod sa pamantayan. Mga planong hindi makaagham. Lahat ay hindi papayagang makapasok. Ginoong Lin. Sa sandaling mabago ang lumang sistemang ito. Palitan natin ng sa Shengshi Group. Ang High Efficiency Growth System nito. Pinakabagong resulta ng Provincial Laboratory. Kayang paikliin ang growth cycle ng kalahati. Ang tinatawag na growth system. Sa diwa ay pinipilit ang mabilis na sirkulasyon ng tubig. Magdudulot ito ng matinding pagka-stress sa spinel. Nahahantong sa pagkamatay dahil sa stress. Ang tinatawag na pagpapaiksi ng cycle ay umaasa lang sa mga hindi makatuwirang feed additive. Ginoong Zhang, eksperto. Ang profesional na gawain, ipaubaya sa profesional na tao. Kahit anong ayos ninyong gawin sa makina. Kahit paano ninyong ikabit ang makina. Pumirma muna tayo ng Equipment Safety Confirmation. Ito ang legal na proseso. Hehe, walang problema. Kumpleto ang lahat ng papel ng aming kagamitan. Hindi na maayos si Qiang. Hindi na makakain ang mga isda. Lahat nagtatago sa putik at ayaw nang lumabas. Masyadong berdeng-berde ang agos ng makinang iyan. Gumugulo ito sa sensory system ng mga spinel. Kapag ipinagpatuloy pa natin ito, mamamatay ang lahat ng isda sa palaisdaan. Manager Zhou, eksperto Zhang. Talagang napakatalino ng sistemang ito. Natural lang yan. Sabay tayo sa Shengshi at siguradong kikita ng malaki. Garantisadong mapupuno ang bulsa. Hindi talaga gusto ni Zhu Cheng ang pangmatagalang pag-aalaga ng isda. Bumaba sa 0 ang resistensya sa sakit. Gusto niyang sa loob lang ng 3 buwan ay mapalabas ang mabilis na lumaking isda. Para makakuha ng peking datos ng output. Pagkatapos, mabilis na tatakbo para mag-cash out at lisanin ang lugar. Mag-iwan ng isang abandonadong hukay. Mag-iwan ng isang abandonadong hukay. Sa County at sa Market Supervision Bureau ba? Formal kong nirereklamo ang Shengshi Group. Dahil sa iligal na paggamit ng hindi angkop na feed additive. At sa iligal na pagbabago ng breeding equipment. Kailangang itigil agad ang trabaho.
Nakasaad sa pirasong ito sa kontrata na ito ay Breeding Ecological Protection Zone. Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang itaboy kami? Ito ay sa Shengshi Group. Plano ng pag-level ng lupa. Nairehistro na sa county. Magpapatayo ng gusaling may mataas na pamantayan. Huwag kayong humarang sa pag-asenso. Sa panahon ng pakikipagtulungan kay Ginoong Lin, may karapatan ang kumpanya na ayusin ang gamit ng lupa. Kapag pinirmahan mo ang kontrata, dapat mong panindigan. Nagsumite na ako ng ulat sa kagawaran ng likas na yaman at agrikultura. Nai-report na ito sa 2 ahensya ng baryo at ng departamento. Ilegal na pagsira sa lupang pang-agrikultura at lupain. Nasira ang protektadong lugar ng ekolohiya. Hintayin na lang ninyong maayos ito ayon sa batas. Hintayin na lang ninyong maayos ito ayon sa batas. Isa itong patibong. Isa itong malisyosong paninira. Si Zhu Cheng at Zhang Kai ay sangkot sa produksyon. Pagbebenta ng produktong hindi pasado sa kontrata. Paglabag sa kontrata at pagsira sa kapaligiran. Magsasagawa kami ng investigasyon at haharapin ito ayon sa batas. Lagot na. Umabot na sa sukdulan ang pagpapayaman ng tubig. Nasira na rin ang kalahati ng filter bed na batong apo. Ang tanging paraan ay bombahin palabas ang tubig at linisin ang putik. Pero maubos ng tuluyan ang punlang isdang iyon. Lin Qiang, kayo ang pumayag na makipagtrabaho sa Shengshi Group. Sinira ninyo ang hukay at mamamatay ang mga isda. Kailangan ninyong magbigay ng paliwanag. Bata, ano ba talaga ang hinuhukay mo? Bata, ano ba talaga ang hinuhukay mo? Ako na ang tutulong sa inyo. Makinarya sa paghukay. Bata, hindi ito karaniwang bukal. Isa itong lumang tubig na nagpapasigla sa gubat. May napakataas na konsentrasyon nito ng likas na phosphor acid. Mineral na may aktibong katangian. Na kaya nitong mabilis na tunawin ang mga kemikal na idinadagdag ng tao. Tingnan ninyo. Nagbago ng kulay ang mga isda. Ginoong Lin. Ang Haoshanwa ngayon ay modelo ng ekolohikal na pagpapalahi sa buong county. Gusto kong bilhin ang bahagi mo sa hukay na iyon. Palawakin ang modelo ng pagpapalahi sa buong baryo. Bumuo ng kooperatibang pangkat. Dalhin ang buong baryo tungo sa pagyaman. Pwede. Pero may mahigpit na tuntunin. Lahat ng magsasakang sasali sa kooperatiba ay dapat. Pero may mahigpit na tuntunin. Lahat ng magsasakang sasali sa kooperatiba ay dapat. Mahigpit na sundin ang mga pamantayan sa ekolohikal na pagpapalahi. Sino mang lalabag at maglalagay ng gamot ng walang pahintulot? Sisiraan ang kalidad ng tubig. Magnanakaw ng putik sa hukay. Agad na tatanggalin at hindi na tatanggapin sa kooperatiba. Habang buhay nang hindi tatanggapin. Walang problema, ikaw ang magtatakda ng mga tuntunin. Buong lakas na makikipagtulungan ang baryo. Bata. Noong una, sunod lang kami ng sunod sa hangin. At nag-uusap ng walang saysay. Nagkamali kami. Pakiusap, tanggapin na ninyo kami sa kooperatiba. Sisiguruhin naming magtatrabaho ng tapat at masipag. Hindi na kami basta sasabay lang sa uso. Turuan ninyo kami ng tamang paraan. Kahit mahulog pa kami, itutuloy namin sa inyo. Ginoong Lin. Pinag-aralan ko ang inyong paraan ng pagpapalahi. Sa loob ng 1 buwan. Hindi sinisira ang ekolohiya. Hindi gumagamit ng iligal na produkto. Hindi nagpapakain ng sobra o nanginginain ng labis. Sa likas na putik at sariwang bukal, nakapagpalago ng pinakamataas na kalidad. Ito talaga ang direksyon ng hinaharap na agrikultura. Gusto kong makipagmalalimang pakikipagtulungan. Gamit ang putik na hinukay sa Haoshanwa. At ang tubig ng bukal. Kumuha ng katas mula sa spineel. Bumuo ng dekalidad na produktong ekolohikal. Pang-alaga sa balat. At pagkaing may sustansya. Ginoong Shen. Sang-ayon ako. Pero isang patakaran lang. Bawal na bawal ang sobrang pagkuha ng tubig sa balon. Bawal na bawal ang paghukay ng putik na may mineral. Diyan ako naninindigan. Diyan ako matibay na tatayo. Pipirmahan ko ang kasunduang ito. Isang beses ka pang lalabag. Kailangang maayos agad ang usapan. Akin ang latsian na ito. Kayamanan itong iningatan ko. Kayamanan ito ng buong baryo. Boss. Ang mga nagpapanggap na iyon. Napipilitan ang mga mamimili na magreklamo at humihingi ng danyo sa amin.
Pupuntahan natin sila at makikipagpaliwanag. Walang gulo, walang ingay, walang suntukan. Lutasin natin ito sa tamang ligan na paraan. Ang pagprotekta sa tatak ay nakasalalay sa mga alituntunin. Hindi ito puro lakas-lakas lang. Nakita kitang napilay kahapon. May alam akong konti sa pag-aayos ng makinang pang-igib. Dapat napaayos na sana ito kanina pa. Noon, basta na lang ako nagagalit at sinasabing masama ka. Mali ako roon. Huwag mo nang dibdibin. Matibay ka talaga. Bilisan mong kumuha ng mga halamang gamot at ipambabad mo sa paa. Pinaka-epektibo iyon sa pilay. Pinaka-epektibo rin iyon sa pananakit ng paa. Mula ngayon, araw-araw akong magdadala ng mainit na tubig. Ikaw ang gumagawa para sa baryo. Hindi pwedeng mapagod ang katawan. Matibay ka talaga. Noon, mababaw lang ang tingin ng lolo. Ang lawa na ito ang yaman ng buong baryo. Ako ang araw-araw na nag-aalaga rito. Hindi pwedeng magkaproblema kahit kaunti. Noon, ako lang ang naglilinis sa putik at burak. Nadapa man ang paa, ako lang ang nagtitiis. Kung hindi ilaw ngayon, may ibang kikilos. Ayusin ang mga kagamitan. Magdala ng mga halamang gamot para protektahan ang dike. Puso sa puso. Iyan ang pinakabihira. Matibay ka, kinuha ko na ang plastik na pantakip sa ulan. Bilisan ninyong takpan ang mga kagamitan. Dumating na ang mga sandbag. Magmadali at palakasin ang palibot ng dike. Uminom ka muna ng isang lagok ng sabaw ng luya para uminit ang katawan. Huwag kang sipunin. Huwag kang lagnatin. Kailangan din nating protektahan ang Jinteing platform. Hindi ito handaan ng kooperatiba, mga kasama. Ito ay handog ng buong baryo para kay Matibay. Kapag wala ka, wala rin ang magagandang araw. Kapag wala ka, wala rin ang mabubuting araw. Ayos. CJ. Matibay ka talaga. Ang Baryo King. Mula sa likod na baryo ay magiging huwarang baryo, lahat ay dahil sa iyo. Ayos. Noon, minamaliit at pinagtatawanan ka lang namin. Ngayon lang namin nalaman. Talagang malalim ang nakatagong ginto mo, sana ay lagi kang umunlad. Lin Qiang. Kung ano ang ituro mo, doon kami babagsak. Susunod kami sa inyo. Buong puso. Ayos. Mga kababaryo. Hindi ito gawa ko lang. Binuo ito ng buong baryo ng magkakasama. Mula ngayon, pangalagaan natin ang lunti ang tubig at lunti ang kabundukan. At sabay nating pagandahin pa ang buhay. Ayos. Lin Qiang. May magandang balita ako. Maglalabas ng joint statement ang Education Bureau at ang Agriculture and Rural Affairs Bureau ng County. Gawing modelo ang Baryo King ng buong lalawigan. Modelo ng gawaing pangpraktis sa paggawa para sa mga mag-aaral sa elementarya at sekundarya. Ang Haoshanwa ang magiging sentrong sona ng pananaliksik at pag-aaral. Pwede. Pero kailangang sundin ng pananaliksik at pag-aaral ang mga alituntunin. Hindi pwedeng yurakan ang sonang pangalaga at pagpaparami. Hindi pwedeng basta-basta magpakain ng semilya ng isda. Hindi pwedeng sirain ang putik na mina at ang mga sinaunang bukal. Lahat ng mga aktibidad sa pag-aaral ay gagawin sa nakalaang sonang pang-agham at edukasyon. Matagal ko na itong napag-isipan. Gagawing mahabang pasilyong pang-agham at edukasyon ang bakanting lot sa tabi. Maglalagay ng mga plakard ng kaalaman. Magpapaliwanag tayo sa mga bata ang team ng pangalaga sa isda ng voluntaryo. Para maturuan ang mga bata ng kaalaman. At mapangalagaan din ang ekolohiya. Mang Lin, espesyal akong pumunta rito para matuto. Nang sa iyo, sobrang galing ng modelong pangalaga sa putik na mina ng inyong equity. Ayokong makipaglabanan sa maruming kompetisyon sa presyo.
Gusto ko lang kumita ng patas. Sama-sama nating palagin ang espesyal na produkto. Ang pamilihan ng yamang tubig. Basta sumunod lang tayo sa legal at wastong pagpaparami. At pangalagaan ang pinakapundasyon ng ekolohiya. Kasangga natin ang isa't isa. Hindi magkalaban at 100% may pamantayan sa kalidad. Hindi tayo magkalaban. Gusto kong makipaglagda sa iyo ng kasunduang pang-ekolohiya. Kasunduan ng alyansa sa pagpaparami. Iisang pamantayan sa kalidad. Iisang tatak laban sa peke. Pinagsasaluhang daan sa pagbebenta. Walang labanan sa presyo. Walang panlilinlang sa pangalawang pagpuno. Sabay-sabay nating pangalagaan ang ating reputasyon. At ang ekolohiya. Ekolohiya. Mabuti. 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 Lahat ng pakinabang sa kooperasyon. 70%. Para sa dibidendo ng buong nayon sa katapusan ng taon. Para sa pagpapaunlad ng nayon. Para sa pagtulong sa kabuhayan ng matatanda at pag-aaral ng mga bata. 30% para sa pagpapalawak ng base ng pagpaparami. Pananaliksik at pag-unlad ng teknolohiya. At pangangalaga sa ekolohiya. Lahat ng taga nayon ay may pakinabang at sabay-sabay na nakikinabang. Kapag may hirap, sabay nating haharapin. At tiyak na walang maiiwang kahit isang pamilya. Sumabay lang sa mahusay na leader. Hindi lang kikita. Makakataas pa ng ulo. At mabubuhay ng may dangal. Kaming mga taga-Baryo Kinghe. Sa buong buhay namin ay sumabay lang sa mahusay na leader. Mahusay na leader. Noon, ako ang magulo at mali ang diskarte. Palagi akong kumakalaban sa iyo. Palagi akong kumakalaban sa iyo. Talagang may kakayahan ka. At tunay kang nag-iisip para sa baryo. Mula sa abandonadong lesyan. Hanggang sa maging hiyas na tapayan. Ang inaasahan ay hindi palusot o tsamba. Hindi rin panlilin lang o daya. Kundi paggalang sa kalikasan. Mahigpit na pagsunod sa pinakapundasyon. At matibay na pakikipagkapit sa lupa. Sa putik na ito may gintong kaliskis. Na nagtatago ng pag-asa para sa pagbangon ng nayon. At nagtatago ng sagot ng karaniwang tao na umaasa sa sipag. Sa buhay na lumalaban at bumabangon. Pinagtatawanan ng buong bayan na nagpaparami kami ng putik na isda. Hindi alam na ang gintong kaliskis ay nagtatago ng pag-asa. Ang pag-asa na ito ay yaman ng bundok ginto at bundok pilak.